O ngayon mga kababayan, first day of the year, January 1, 2025. Happy New Year po sa lahat. Ngayon, siyempre, yung ating mga top officials may mensahe sa ating mga mamamayang Filipino. Una, mula sa ating Pangulong Bongbong Marcos at saka siyempre si Sara Duterte. Binasa ko mga kababayan yung mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Makikita ninyo ang pagiging brilliant leader at true statesman mga kababayan. Doon pa lang sa kanyang mensahe, napakalalim po. Talagang ma-inspire ka nang basahin ko po yung at pakinggan. Kasi yung ating Pangulo, mensahe lang, wala siyang recorded na message mga kababayan tulad ni Sara. Si Sara laging recorded po. Nang pakinggan ko yung mensahe ni Sara Duterte po, punong-puno po ng kaplastika. Igawan niya talaga, Mr. Maravillas. Yun man talaga, pure urukan po. Kasi alam naman natin niya, yung mensahe niya po, hindi man galing po sa kanyang sa kanyang puso, kundi galing lang sa nguso. Sinabi lang niya, iba man yung laman ng kanyang puso sa kanyang sinasabi, urukan. Pero yung mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos, punong-puno ng sincerity. Very, very inspiring. Yung isa naman po, punong-puno ng kaplastikan. But before ko mga kababayan i-share sa inyo yung mensahe ng dalawang top officials natin para sa pagsalubong ng bagong taon, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atin sa inyo nitong Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. I love Monday.com. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan yung ating kwentong kaplastikan ni Sara. Pero dito muna tayo sa napakaganda, very, very inspiring message for New Year ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan sabi dito sa report ng Manila Bulletin, Marcos New Year's message: draw inspiration from acts drawn in face of adversity. Doon pa lang mga kababayan, makikita ninyo ang lalim ng pag-iisip, ang talino, the brilliance of our leader ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po yung kanyang mensahe. Malacanang Palace. Sabi ng ating butihing Pangulong Bongbong, I extend my most heartfelt greetings to Filipinos across the country and the world as we celebrate the New Year. Introduction pa lang po, heartfelt, taos-pusong pagbati. Di ba? Totoong galing sa puso niya. Kasi yung puso ng ating Pangulong Bongbong mga kababayan, malinis, busilak, walang puot, walang galit mga kababayan sa kanyang puso. Handa siya sa pagpapatawad sa sinuman na mga taong galit sa kanya kasi ginagawa niya yung tama. Nakikita ninyo yung taong kinakagalit dahil ginagawa niya yung tama.
Mga tao, mga kababayan na nagagalit sa gumagawa ng tama, sila yung mga taong masasama. Kaya yung galit sa ating Pangulo, mga kababayan, alam natin, sila yung mga masasamang tao. Maiitim ang puso. Alam na ninyo kung sino. Kaya yung mga taong galit sa kanya, nagmumura palagi sa kanya, yung mga critics niya, alam natin lahat sila mga masasamang tao kasi. Yan ang totoo niyan, mga kababayan. Kasi kung mabuti kang tao, bakit ka magagalit sa taong gumagawa ng tama? Tulad ng ating Pangulong Bongbong. Tama po yung ating mga analysis? Napakasinsiro po ng ating Pangulo. Ginagawa niya yung kanyang obligasyon, ang kanyang mandato bilang napili nating leader. Ang daming mga natutulungan, mga kababayan. Galit sila, lalo sa ayuda. Kagalitan ninyo yung hindi namimigay ng ayuda. Yan ang dapat magalit kayo. Pero yung nagbibigay na ng ayuda, galit pa kayo. Yanong klaseng mga tao kayo. Ngayon, balikan natin yung sinasabi ng ating Pangulo. Sabi niya, brimming with well wishes and resolutions, this occasion is widely heralded as an opportunity to learn from the lessons of the past and apply the wisdom gained to better oneself. O di ba? Dapat matuto ang bawat isa sa atin ng leksyon mula sa mga nakaraan. Yung experience natin, masama o mabuti, dapat may matutunan tayo. Pag wala kang natutunan sa past mo, you are doomed. Yan ang katotohanan, mga kababayan. That is the realities of life. So yun ang sabi ng ating Pangulo. Dapat matuto tayo from the lessons of the past and apply the wisdom. The wisdom gained, i-apply natin sa ating buhay para bumuti ang ating sarili, to better oneself. So sabi niya, it is our desire for our citizens to embrace this outlook and adopt an introspective and growth-focused mindset. Yan ang totoong leader po. Dapat ang tutok natin yung pagpaunlad. Yan ang focus. Focus lang tayo sa pagpaunlad. Yan ang trabaho ng isang leader. Growth-focused mindset that balances the realities of yesterday and the promises of tomorrow. O di ba napakaganda? Ano ang realities na nakuha natin sa mga lumipas na taon? Ang realities, mga kababayan, we have calamities. Dumagdag, mga kababayan, yung mga kalamidad. Dapat focus tayo kung paano solusyonan, harapin ang mga challenges na to. At sa economy, yung epekto ng mga calamities na yan, dapat handa tayong harapin. At solution-oriented tayo at laging positibo sa ating pananaw. Hindi tulad ng mindset, mga kababayan, ng mga DDS. Lahat punong-puno ng negativities at pang-sarili na ambisyon. Kaya ngayon na 2025, we have to reject that kind of mindset, mga kababayan. Yan ang magpapalubog sa atin po. Hindi yon papayagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang mindset ng mga DDS na siyang mangibabaw po. At tayo rin, mga kababayan, di natin papayagan ng mga negativities na pinakakalat nitong mga supporters ni Digong at ni Sara ay mangibabaw po. Lagi nating babasagin yung kanilang mga negativities at mga masasamang mga sinasabi para hindi magtagumpay yung ating Pangulo at mailuklok nila si Sara Duterte. Tama? So sabi ng ating Pangulo, the previous months, for instance, have been filled with incredible challenges as calamities disrupted lives and communities. Tama? Punong-puno po ng hamon, reflecting on the resilience we have shown in overcoming them. It is crucial for our progress to esteem such moments as hallmarks of the extraordinary strength we gain through solidarity and perseverance. Hindi pwedeng patatalo tayo po, mga kababayan, sa mga hamon ng buhay. Kailangan mabilis tayong babangon po. Kasi dapat masanay tayo sa pag-harap sa ganitong mga challenges. Hindi man natin siya pwedeng takasan because this is part of our realities. So napakaganda, very inspiring po yung mensahe ng ating Pangulo. Huwag sosoko, magkaisa tayo
As we move forward into 2025, sabi po niya, we look ahead with renewed hope and optimism, knowing that our experiences will guide us into building a future filled with promise and purpose. Tama po. Dapat tayo po ay humarap sa 2025. Harapin natin na punong-puno ng pag-asa. Doon nagsisimula po ang pag-asenso sa buhay. Pag ikaw ay naging hopeless na sa buhay, wala na. Kaya iwasan po ninyo ang mga taong hopeless. Dapat hopeful, full of hope. Sabi nga, sa kasabihan, habang buhay kasi may pag-asa. Always think positive. Ganon. Kaya iwaksi natin po yung mga negativities, negative energies. Kasi po, sa success ng buhay mga kababayan, nakadepend yon sa mindset ng isang tao. Ang magdidetermine yan, yung mindset mo. Lagi kong sinasabi po, you become what you believe. Pag ikaw ang paniwala mo mali, maling direksyon din ang iyong patutunguhan. Tingnan ninyo yung mga Duterte, mali yung paniwala nila. O tingnan ninyo ang inabot po, gulo. Yun ang kanilang kakarapin po ngayong 2025. Punong-puno ng gulo ang kanilang buhay. Sila yung may gawa ng gulo. Ginulo nila yung kanilang sarili. Nang gulo kasi sila noong 2024. The consequences sa kanilang panggugulo, aanihin nila ngayong 2025. Kasi sabi nga po sa kasabihan, what you sow, you reap. Kung ano ang tinanim mo, yun ang inyong anihin. Tama po? Asa pa kayo na aani kayo ng maganda ngayong 2025. Yang tinanim ninyo noong 2024, lahat kasamaan, pagbabanta, pagbumura, panggugulo, yun ang itaninim nila. Mamumunga ngayon na 2025. Pero tingnan ninyo yung ating Pangulo. Sabi niya, let us draw inspiration from the innumerable acts of courage, compassion, and bayanihan that we have witnessed in the face of adversity. Only then can we fortify the bonds that connect us, truly rebuild what has been lost, and realize a bagong Pilipinas where dreams flourish and every Filipino thrives. Manigong bagong taon sa ating lahat, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kaya very inspiring po yung mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama lang na naging leader natin siya. Isa siyang magandang halimbawa para sa ating mga mamamayang Pilipino. Magandang halimbawa. Very positive siya sa kanyang mga pag-iisip at sa kanyang mga ginagawa. Hindi na pinapansin yung mga negativities. Ang mga negativities kasi po, destructive lang siya. It is a distraction and it is destructive. Kaya tingnan ninyo yung mga Duterte, self-destruction yung kanilang ginawa. Kaya kung sila ay destroyed sa tingin ng mga mamamayang Filipino, bulusok ng pabulusok mga kababayan, pasadsad ng pasadsad yung ratings ni Sara. At lahat ng mga kaalyado ni Digong sa Senado, si Bongo, si Bato, malamang mga kababayan, lalo si Bato, matalo sa 2025. Si Bongo, medyo mataas-taas pa yung ratings, pero pag naging full blast na mga kababayan, yung mga investigasyon sa kaso na isasampa sa kanila, yung crimes against humanity na sangkot si Bongo, malamang magising yung kanyang mga supporters. Bumaliktad mga kababayan sa 2025, kasama siya sa isyot sa Inidoro ng ating mga mamamayan. O ngayon, dito tayo sa mensahe ni Sara Duterte na urukan. Punong-puno ng kaplastikan. Sa itsura pa lang po, hindi totoo. Pasimple-simple sa pananamit mga kababayan, pero ang winaldas niyan 125 million pesos in 11 days na confidential funds. Sa itsura pa lang po, hindi na totoo, plastic na plastic. Yan yung mensahe niya dito. Assalamualaikum. Tapos ang ending ng mensahe niya, syukran. Parang AI mga kababayan, parang robot. Laging ganun. Napakababaw yung kanyang mensahe. Sabi niya dito, magandang araw sa inyong lahat. Makikita mo ang level ng kanyang IQ. Sa mensahe pa lang po. Walang laman. Yan o. Parang ang gumawa, nasa high school lang.
Sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, ako ay nakikisa sa inyong maligayang pagsalubong ng bagong taon. Ang taong 2024 ay sumubok sa ating katatagan at humulma sa atin bilang isang sambayanang naninindigan para sa katarungan at kaunlaran. Doon pa lang mga kababayan, magduda ka na. Humulma sa katarungan at kaunlaran. Aling katarungan ang sinasabi mo na nagawa ng inyong opisina, Office of the Vice President, at saka nung hawakan mo yung DepEd? Walang katarungan para doon sa paggastos ng confidential funds na ang mga beneficiaries, mga multo. Nasaan ang katarungan doon, mga kababayan, para sa ating mga mamamayan? Pag pinanagutan mo ang mga pinagagawa mo sa pundo ng bayan and be accountable, yun ang totoong katarungan. Pero habang hindi mo pinananagutan, walang katarungan, walang laman ang sinasabi mong katarungan. Hindi makatarungan ang pagrenta ng safe house ng halaga per night 45,000 to 1 million. Walang katarungan doon. Sabi niya, ngayong 2025, sama-sama nating harapin ang iba't ibang hamon na magpapatibay sa atin bilang isang bansang patuloy na nananalig sa Diyos at nagtutulungan para sa ikakaunlad at ikabubuti ng ating pamilya. Nananalig sa Diyos, presko pa sa aming kaisipan yung statement mong drag me to hell. At saka sabi mo, doon sa impyerno, ikaw yung Pangulo. Magatapos, may Diyos ka pang nalalaman dito sa iyong New Year's message. Anong Diyos? Baka yung God of this world na sinasabi sa Bible. Ang God of this world, mga kababayan, sa Bible, pag sinabing the God of this world, si Satanas po yun. Baka yun ang binimin mo. So makikita ninyo ang mensahe, mga kababayan, ni Sarah. Kontrast sa kanyang pagkatao sa laman ng kanyang puso. Iba yung laman ng puso niya sa kanyang binibigkas na mga salita. Kaya urukan. Plastic. Hindi man totoo. Hindi nga daw siya magpatawad sa Pasko. Kayo anya pwede. Pero ako anya, mahirap sa akin magpatawad. You see? Kaya sino maniniwala na may matinong pag-iisip? Yung mga supporters lang ninyo na kaori ninyong hindi matino, maniniwala sa inyo. Pero yung mga matitinong mamamayang Filipino, supporters ng ating Pangulo, hindi ninyo mabubula sa ganyang uri ng mensahe ngayong bagong taon. Plastic. Ayan pakinggan natin ang kanyang sinasabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw. Pati ang kaninyong smile, tanan. hindi totoo. Magandang araw sa inyo lahat. Plastic din. Sa ating mga kababayan, sa iba't ibang panig ng mundo, ako ay nakikiisa Sa mukha pa lang inyong po? maligayang pagsalubong ng bagong taon. Ang taong 2024 ay sumubok sa ating katatagan at humulma Binabasa sa lang atin niya. bilang isang sambayanang naninindigan para sa katarungan at kaunlaran. Ngayong 2025, sama-sama nating harapin ang iba't ibang hamon na magpapatibay sa atin bilang isang bansang patuloy na nananalig sa Diyos at nagtutulungan para sa ikauunlad at ikabubuti ng ating pamilya. Sa ating pagsalubong sa bagong taon, ako ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagmamahal sa bayan na ipinamalas ninyo sa inyong pagsusumikap, pagtitiis, at pagtsatsagang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Magpabilin ako nga nahiusa kaninyo sa inyong mga pangandoy alang sa kauswagan ug kalinaw. Atong atubangon ang bagong tuig uban ang paglaom nga ang tanan natong mga kalisod ug mga paningkamot sa ngadtong-ngadtong makahatag og positibong kausaban. Ang lahat ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Happy New Year sa inyong lahat. Syukran. Magiging happy ang New Year ng mga mamamayang Filipino pag kayo po ay na-impeach.
Yan ang katotohanan dyan. So, yun ang wish ng maraming mga mamamayang Filipino. Mapanagot kayo, lalo na sa mga pagbabanta ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa pagwawaldas ninyo ng pundo ng bayan. Magiging happy ang mga mamamayang Filipino. Lalo na kami na mga bumoto sa inyo with President Bongbong Marcos. Na pagdating ng oras, inaway-away lang po ninyo, pati si Martin Romualdez. Dahil sa inyo pong pagmamadali na umupo sa Palasyo Malacanang sa pamamagitan ng pag-designate ninyo, pag-appoint ninyo as designated survivor. Hindi yon malilimutan ng ating mga mamamayang Filipino. Tama po mga kababayan? O ngayon, we end our short video sa pamamagitan ng ating closing statement. Tandaan po ninyo, you become what you believe. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.